Magandang umaga po sa lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tunay na katotohanan sa likod ng mga agam-agam. Patungkol po ito sa pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Marami ang nagsasabi na ang Panginoong Hesus daw ay hindi Diyos at hindi daw pwede na ang Panginoong Hesus ay ang Diyos na nasa langit. I will not speak for the other religion based on their beliefs, pero magfo-focus po ako dito sa Christianity kasi ipinakita sa akin ang katotohanan. Hindi ko po ito nabasa sa Biblia or sa anumang libro. At hindi ko rin po ito kinopya sa ibang tao. Ito po ay tunay na na-experience ko at katotohanan lang po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi po ako naninira ng mga religion or kapwa natin tao. Hindi rin po ako magbabase sa Biblia at kung saang verses po ito makikita. Kasi dati, hindi po talaga ako nagbabasa ng Biblia. Ang ikukwento ko po sa inyo ay tunay na pinakita sa akin ng Diyos. Gusto ko i-share sa inyo para mas lalong maging matibay po ang inyong pananalig sa Kanya. Dahil may mga taong binigyan ng pahintulot at katuruan ng Diyos upang ibahagi ang katotohanan sa publiko. Last year po ito nangyari. Pinakita po ito noong 2022. 3 days bago ipinakita sa akin ang langit at ang impyerno, habang nagdadasal ako noon around 6 p.m. ng hapon. Nakarinig po ako ng isang napakagandang boses. Boses po ng isang lalaki na walang kasing tulad dito sa mundo. Hindi niyo po maririnig sa mga radyo o kahit ano. Wala siyang katulad. Isang malambig na boses na napakasarap pakinggan sa tenga. At tinawag niya ang pangalan ko ng 3 beses. At naramdaman ko na may ngiti sa kanyang pagbigkas sa aking pangalan. Yun po ang unang beses na narinig ko ang boses ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At ang sumunod niyang sinabi ay katotohanan. Pero hindi ko pa alam anong ibig sabihin ng una. Nang binuksan ko po ang aking laptop, may nag-pop out po. Ito po ay about sa Bible verse na may naka-highlight na salitang katotohanan. Tapos doon ko nalaman ang gusto ng Panginoon. After 3 days habang nagdadasal ako, may nakita po akong isang pintuan. Isang maliwanag na pintuan na habang nakapikit po ako. Kung maaalala niyo po sa previous video ko, sinabi ko po na nakakakita po ako ng mga pintuan sa tuwing nagdadasal ako. Pero sa time na yun, nagbukas po ang pintuan at nakapasok po ako doon. May isang batang lalaki ang bumungad sa akin. Tinititigan niya po ang mukha ko habang nakangiti. Tapos, pumunta po siya sa likuran ko at itinuro niya sa malayong direksyon na may papalapit na tao. Nakasuot ito ng mahabang puting damit at lumulutang po siya sa hangin habang papalapit sa akin. Nang malapit na po ito, napagtanto ko po na ito po ay ang Panginoong Hesukristo. Nang malapit na po ang Panginoon, bigla pong nagbago ang paligid ko. Doon ko unang nakita ang langit. Pagkatapos niyang ipakita ang langit, bumaba po kami sa isang hagdan at ipinakita niya sa akin ang impyerno. Sa next video ko po ididetalye sa inyo ang itsura ng langit at ang impyerno. Kaya ang katotohanan na aking nalaman na walang ibang makakapagbukas ng pintuan ng langit at ng iba pang mga langit kung wala pong pahintulot ng Panginoong Hesukristo. Siya po ang tunay na liwanag, daan at katotohanan. Nung unang makilala ko ang Diyos Ama, nagpakita po siya sa akin bilang sa isang apoy at nagsalita po siya. Ipinakilala niya ang kanyang pangalan na siya ay bilang si I am who I am. Yun yung pagkasabi niya sa akin. Tapos ang sumunod na makita ko ang Diyos Ama nung may ibinigay po siya sa akin. Isa pong banal na salita na pamproteksyon. Dahil alam niya na magkakaroon po ako ng madaming kalaban. Mga kalaban po na gumagamit ng mga itim na kapangyarihan o mahika. Pero noong unang binigay niya sa akin ang paunang salita, doon ko nakita na sobrang laki niya. Halos yung kamay pa lang po niya, hindi na po magkasya sa aking paningin. Pero hindi ko po talaga nakita ang buo niyang katawan at ang kanyang mukha. Para sa akin, isang gift yon sa isang katulad ko na ordinaryong tao na makasalanan na pagkatiwalaan po ng Diyos Ama. Kaya ibang klase po sa pakiramdam.
Ibang klase na pagmamahal ang mararamdaman mo kapag ang Diyos po ay magpapakilala sa iyo. Isang gabi na nagdadasal ako sa Diyos. Dahil sa curiosity ko po, nagtanong po ako sa Kanya. Dahil sa tuwing nagdadasal ako, binabanggit ko po ang napakarami niyang pangalan. Panginoon, ano po ba ang pangalan na aking gagamitin kung hihingi po ako sa inyo ng tulong? Marami po kasing name si God, pero siya pa rin yun. Sumagot siya sa akin. Alam niyo po kung ano ang sagot niya? Ang sabi niya po, Jesus. Yun po ang proof na si Panginoong Jesus at ang Diyos Ama ay iisa. Ito po ang malalim na explanation upang maliwanagan ng iba. Dahil si God Father Almighty ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos ng lahat ng mga Diyos at Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, hindi siya pwedeng magpakita sa atin bilang sa form ng pagiging Diyos. At sigurado po ako matutunaw po tayo dahil siya ay perfect at sobra-sobra at nag-uumapaw po ang kapangyarihan niya sa katawan. Madampian lang po natin siya, sigurado po tunaw tayo. Automatic po, alam nyo saan pupunta? Heaven, yun po ang pupuntahan natin. Kaya ibinaba niya ang kanyang sarili dito sa lupa in a form na tao, sa katauhan ng Panginoong Hesukristo ng Nazareno. Kung sasabihin ng iba na hindi pwede yun, walang limit at lahat kayang gawin ng Panginoon. Walang imposible po sa Diyos. Alam niyo po bakit nagpapako siya sa cross at sinacrifice niya ang anak niya para sa ating lahat upang ipaunawa niya at ipakilala niya sa buong mundo ang tunay na gusto niya para sa ating lahat, na kailangan natin na maging katulad ni Hesukristo upang makasama natin siya. Ipinakita niya din sa atin kung anong mangyayari sa atin kung maging katulad natin ang Panginoong Hesus sa pag-uugali, sa pag-iisip, sa pananalita at sa gawa. Maaasin po tayo papunta sa langit. Binigyan na po tayo lahat ng information ng Diyos at ipinakita sa atin ang tunay na kaligtasan. Ang tanong lang po, kung kaya ba natin gawin yun? Dahil na-attach na po tayo masyado sa mundong ito. Mas pinili na natin na maging masaya sa mga bagay-bagay na nandirito sa lupa, kaysa hanapin natin ang Diyos sa ating mga sarili. Madali lang sabihin na mahal natin ang Diyos, ngunit hindi naman natin nagagawa ang nais niya na makita sa atin. Alam niyo po na nakikita ng Diyos ang lahat. Lahat po tayo ay makasalanan, kaya po nandirito tayo sa mundo. Kaya mas panatilihin po nating malinis ang ating puso at ang isipan upang makasama natin ang Diyos. Alam niyo po ba na may sikreto na hanggang ngayon hindi niyo pa alam? Na may binabayaran po tayong mga pagkakasala. Ito po ay hindi alam ng nakakarami. 1% lang sa mundo ang nakakaalam nito, or baka nga wala pang 1%. Kaya gumawa lang ng gumawa ng kabutihan upang unti-unti po nating mabayaran ang ating mga pagkakasala. Hindi po ako nagsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Malalaman nyo din po ito balang araw, in the right time. Hindi man sa buhay na to, baka sa susunod nyo na buhay. Pero sana, wag mahuli po ang lahat. Nawa po sa video na to ay may natutunan po kayong aral. Pakishare na lang po ito at pa-follow naman po sa aking page. Kung may katanungan po kayo, open naman po ako para sagutin. May the God bless you more and your family. Good night po sa ating lahat. Maraming salamat po.